Ang layunin natin ngayon ay makakuha ng 1,100 likes. Paki-like at subscribe para suportahan ang channel. Ang mga like at komento ninyo ang tanging kailangan ko para magpatuloy. Ngayon, magpatuloy tayo. Nagsisimula ang episode sa pagkakahiga ni Aileen na walang malay sa sahig. Matagal-tagal bago siya dahan-daang magkamalay, unti-unting bumubukas ang kanyang mga mata. Sa simula, hindi siya komportable, ngunit nang tuluyan nang bumukas ang kanyang mga mata. Bigla siyang bumangon, hingal na hingal, halatang nasa gulat. Mabilis ang kanyang paghinga, na nadadala ng matinding takot habang sumisigaw siya ng pagkabigla. Hindi siya makapaniwalang buhay pa siya. Ang naaalala niya lamang ay nagkaroon siya ng atake sa puso. Sinabi ng kanyang lolo at ama na kung mangyayari ulit ito, tiyak na ikamamatay niya ito. Bakit buhay pa ako? Naisip niya, nalilito. Sinuri ni Aileen ang kanyang katawan, na pagtanto niyang buhay nga siya. Pakiramdam niya ay parang may kakaiba, mas malakas, at napansin niyang tumaas ng 10 beses ang kanyang mana. Hindi lang iyon, hindi na masakit ang kanyang puso. Dati, tuwing ginagamit niya ang mana, sumasakit ang kanyang puso, ngunit ngayon ay malaya niyang nagagamit ito ng walang problema. Lubos itong ikinagulat ni Aileen. Paano ito nangyari? Naalala niyang nawalan siya ng malay, pero wala siyang maalala pagkatapos noon. Kinuha ni Aileen ang kanyang kristal na bola, na parang CCTV camera, at nire-record ang lahat ng nangyayari. Habang tinitingnan niya ang mga recording, nakita niya kung paano siya nawalan ng malay. At habang nawawalan ng malay, naalala niya si Sejen. Napanood niya kung paano siya pinakain ni Sejen ng kanyang espesyal na honey jelly, na siyang nagligtas sa kanyang buhay. Nang mapagtanto ito, si Aileen ay nagulat, at namula ang kanyang mukha habang siya ay nahihiya. Iniisip kung gaano nag-alala si Sejen para sa kanya. Nahiya siya at lalo pang namula, nakakaramdam ng mas malalim na koneksyon kay Sejen. Gusto ko na siyang makita, iniisip niya. Ngunit alam niyang hindi pa siya ganap na gumagaling. Pagkatapos, napagtanto ni Aileen na nang kinain niya ang honey jelly habang walang malay. Hindi man lang niya nalasahan ito ng maayos. Napatawa siya sa sarili, at biglang nagkaroon ng ideya. Tumayo siyang may kumpiyansa at ipinakilala ang sarili bilang Aileen, ang dakilang itim na dragon. Sinabi niya sa sarili na bilang isang tunay na itim na dragon, hindi siya maaaring tumanggap ng tulong ng libre. Sa isang mapang-akit ng ngiti, tumingin siya sa kanyang kayamanan, plano niyang bigyan ng gantimpala si Sejen. Walang sinayang na sandali, nagmadaling pumunta si Aileen sa kanyang kahon ng kayamanan. At nagsimulang maghanap sa kanyang mga makasaysayang armas at artifact. Kinuha niya ang isang banal na espada, isang trident ni Aquaman, at iba pang mga makasaysayang sandata. Ngunit itinapon lamang niya ito, sinasabing walang silbi ang mga ito kay Sejen. Ano ang gagawin niya sa mga ito? Naisip niya, hinahanap ang isang bagay na mas angkop. Pagkatapos, napansin ni Aileen ang isang malaking itim na rebulto ng dragon. Huminto siya, nag-isip ng sandali, bago tumawa ng malakas at sinabing, "Ito na, siguradong magugustuhan ito ni Sejen." Lumipat ang eksena kay Sejen, na mahimbing na natutulog sa kanyang modernong bahay. Kasama ang baby bear, black rabbit, at iba pang mga kuneho. Si Sejen ay napakalalim ng tulog kaya't may tumutulong laway mula sa kanyang bibig. Nananaginip siya ng isang mainit na panaginip kung saan siya ay isang tubero na nag-aayos ng tumutulong tubo, nang biglang. Nagising siya, at napansin na tinatawagan siya ni Aileen, ang tagapamahala ng tore, para pasalamatan siya sa pagliligtas. Nagulat si Sejen, sumigaw. Okay lang ba si Aileen? Makikita sa kanyang mukha ang tunay na pag-aalala, at matapos marinig ang mensahe ng sistema, nakaramdam siya ng ginhawa. Sinabi ni Aileen na maayos na siya ngayon, salamat sa kanya. Huminga ng malalim si Sejen, nagpapasalamat na gumana ang kanyang espesyal na honey jelly. Salamat sa Diyos. Ngunit pagkatapos, nalungkot si Sejen, at humingi ng tawad kay Aileen, iniisip na baka ang kanyang jelly ang nagpulala ng kanyang kondisyon. Nag-alala siya na ang jelly ang posibleng nag-trigger ng atake sa puso, ngunit agad na nilinaw ni Aileen na hindi iyon ang kanyang kasalanan. Ipinaliwanag niya na matagal na siyang may ganitong kondisyon sa puso, at binalaan siya ng kanyang lolo na tuwing 10 taon. Siya ay makararanas ng atake sa puso. Ang pinakahuling atake sa puso ay inaasahang magiging pinakadelikado, at tiyak na mamamatay siya, ngunit ang honey jelly ni Sejen ang nagligtas sa kanya. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Sejen, nalulugod na hindi siya ang sanhi ng nangyari. Inaalala ni Sejen na may iba pa siyang honey jelly na ginawa ng mga queen bee, na itinabi niya para kay Aileen sakaling mangyari ulit ang atake sa puso. Inalok niya ito kay Aileen, umaasa na kung iinuman niya ito ng regular, maaaring tuluyan ng gumaling ang kanyang puso.
Ngunit tumanggi si Aileen nang narinig ito. Pakiramdam ni Aileen na matagal na siyang umaasa sa mga ibinibigay ni Sejen nang hindi nagbibigay ng kapalit. Ngayon, gusto niyang bayaran muna siya. Naguluhan si Sejen. Ano ang ibig sabihin ni Aileen? Naisip niya, ngunit bago pa man maintindihan ni Sejen, lumitaw ang isang bagong misyon sa harap niya. Ang misyon ay nagsasabing si Sejen ay kailangang pumunta sa isang malayong, walang laman na lugar, tumangala sa langit. At isigaw ang pangalan ni Aileen. Ang gantimpala ay inaasahang malaki at maganda, ngunit binalaan siya ng misyon na maaari ring maging mapanganib ito sa kanya. Kung tatanggihan ni Sejen ang misyon, tapos na ang lahat. Hindi tatanggapin ng sistema ang kanyang pagtanggi. Maaaring mapanganib ang gantimpala, ngunit malinaw ang misyon. Kailangan ni Sejen na tumayo sa patlang at isigaw ang pangalan ni Aileen. Ano kaya ang gantimpalang maganda pero delikado? Naisip ni Sejen, medyo natatakot at nalilito. Ipinaliwanag ni Aileen. Hindi ito oras para mag-isip ng malalim. Magtiwala ka sa akin, Sejen. Pumunta ka lang sa patlang at isigaw ang pangalan ko. Tiniyak niya kay Sejen na walang delikadong mangyayari kung susundin niya ang kanyang mga utos. Hindi ko ilalagay ang iyong buhay sa panganib, dagdag pa niya, sinusubukang pakalmayan ang kanyang takot. Nagdadalawang isip si Sejen. Ngunit biglang pumasok si Baby Bear na may kumpiyansang sinasabing, wala kang dapat ikatakot. Kasama mo ako, at alam ko na hindi gagawa si Aileen ng kahit ano na makakasama sa iyo. Nang marinig ito, sa wakas ay nagpasya si Sejen na tanggapin ang misyon. Si Sejen, Baby Bear, ang Black Warrior Rabbit, at dalawang gray na kuneho ay nagtungo sa isang malayong, walang laman na patlang. Pagdating doon, huminga ng malalim si Sejen at buong lakas na sumigaw ng pangalan ni Aileen papunta sa kalangitan. Narinig ang kanyang boses sa malayo, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, walang nangyari. Nagtaka si Sejen, iniisip, may nagawa ba akong mali? Nagkamot siya ng ulo nang biglang ipinagbigay alam ng sistema na natapos na niya ang misyon. Nagulat si Sejen, ngunit nagpatuloy ang sistema, isiniwalat na nakuha niya ang maalamat na Black Dragon Fountain, isang espesyal na bagay na ipinagawa para sa ika-100 kaarawan ni Aileen. Bago pa man niya maproseso ang impormasyon, narinig niya ang isang pumutok na tunog sa taas niya. Nagsimulang takpan ng may itim na ulap ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at namula sa takot ang mukha ni Sejen. Habang ang isang napakalaking itim na estatwa ng dragon ay nagsimulang bumagsak mula sa langit patungo sa kanya. Nakapanganga ang bibig ng dragon, at maging si Baby Bear ay mukhang natakot. Sa huling sandali, tumakbo sina Sejen, Baby Bear, ang Black Warrior Rabbit at ang Grey Rabbits palayo sa lugar kung saan babagsak ang estatwa. Si Sejen, na nanginginig na ngayon sa lupa, ay tumingin paitaas sa napakalaking estatwa. Ang estatwa ay humigit kumulang 50 talampakan ang taas, ganap na itim, at naglalabas ng isang majestikong aura. Lahat ay naiwang nakabukas ang bibig sa pagkagulat. Bago pa makapagsalita si Sejen, nagsimulang gumalaw ang bibig ng itim na estatwa ng dragon at pagkatapos, may kumikislap na liwanag, nagsimulang damaloy ang likido mula sa bibig ng dragon. Inabisuhan ng sistema si Sejen na ang fountain ay pinagawa ng dakilang itim na dragon na si Kaiser, para sa mga dwarfs bilang parangal sa ika-100 kaarawan ni Aileen. Ang fountain, nagawa sa pinakamainam na itim na marmol at hinulma batay sa dakilang itim na dragon, Kaiser, ay may mga mahiwagang katangian. Ang mga mata ng estatwa ay inukitan ng mga magic stones, na ginawa ng kilalang itim na dragon, si Anthony, at kayang maglikha ng sarili nitong mahika ang fountain o kumuha ng tubig mula sa mga pinagmulan hanggang 100 kilometro ang layo. Ang fountain na ito ay isang S-grade item. Ipinakita ng sistema na ang antas ng produksyon nito ay 50, ngunit karamihan sa potensyal nito ay nakatago sa likod ng mga tandang pananong, na nag-iiwan ng hindi pa nalalamang buong kapangyarihan nito. Nang makita niya ito, isang mahiwagang kumikislap na tubig ang lumabas mula sa bibig ng itim na dragon. At agad nitong napuno ang buong fountain. Labis na nagulat sina Sejen at ang mga monster pets. Namula ang mukha ni Sejen, at nakabuka ang bibig niya sa hindi makapaniwala. Hindi ito isang maliit na fountain. Ito ay isang napakalaking at matibay na gantimpala. Hindi lubos maunawaan ni Sejen kung ano ang kanyang sinasabi. Ngunit dahil ayaw niyang masaktan si Aileen, sinabi niya na lamang. Napakalaki at napakagandang gantimpala ito. Nang marinig iyon, labis na natuwa si Aileen. Makatitipid ito ng oras kay Sejen. Hindi na niya kailangang magbalik-balik sa kuweba para kumuha ng tubig. Napagtanto ni Sejen na tama si Aileen. Nag-aaksaya siya ng kalahati ng araw sa pagdadala ng tubig pabalik at pasulong. Ngayon, dahil sa fountain, magiging available na ang tubig 24/7 at malaking tulong ito.
Maraming beses na pinasalamatan ni Sejen si Aileen para sa Reg Along ito. Pagkatapos, tinanong ni Sejen si Aileen tungkol sa mga tandang pananong na nakasulat sa status window ng fountain. Maging siya ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon. Dahil ang fountain na ito ay ginawa ng kanyang lolo at siya lamang ang nakakaalam ng lihim nito. Sinabi niya na kung patuloy na gagamitin ni Sejen ito, maaaring matuklasan niya ang tunay na potensyal ng fountain. Dagdag pa ni Aileen na inililipat niya ang karapatang gamitin ang fountain kay Sejen. Hindi niya kailangang gumawa ng marami, kailangan lang niyang iunat ang kamay at tawagin ang pangalan niya. Magkakaroon ng buong control si Sejen sa fountain gamit ang isang controller. Medyo nalito si Sejen, ngunit sinunod niya ang mga tagubili ni Aileen. Nang tawagin niya ang pangalan nito, lumitaw ang isang PS69 controller sa harapan niya, na mukhang eksakto sa katawan ni Aileen. Ang mga hawakan ay kahawig ng mga pakpak ng dalawang cute na Aileen. Agad na inabisuhan ng sistema si Sejen na ito ang magic controller para sa fountain at maaari na niyang gamitin ang fountain ng malaya. Maging ilipat ito, tinitigan ni Sejen ang controller sa kanyang kamay. Iniisip na mukhang eksaktong kapareho ng PS5 controller. Maaari ba talagang kontrolin nito ang napakalaking estatwa? Nagpasya si Sejen na subukan ito. Pinindot niya ang dalawang button at sinimulan itong ilipat pabalik at pasulong. Nagsimulang gumalaw ang estatwa ng itim na dragon. Labis na nagulat sina Sejen at ang mga monster friend. Habang pinapanood ang napakalaking itim na dragon na gumagalaw, nakaramdam si Sejen ng excitement. Maging si Baby Bear ay labis na natuwa at nagmamakaawa kay Sejen na payagan siyang kontrolin ito. Mabilis na nakuha ni Sejen ang tamang paggamit. At ngayon, sumasayaw ang itim na dragon sa dalawang paa nito. Kumakaway habang kinokontrol ni Sejen ito. Ang Baby Bear at ang dalawang Grey Rabbits ay kumakaway rin pabalik sa sumasayaw na dragon na parang palabas. Nagpasya si Sejen na magsaya ng kaunti. Bigla niyang dinala ang estatwa ng itim na dragon sa harap ni na Baby Bear, Black Rabbit at ng mga Grey Rabbits at sumigaw ng malakas. Sa pagkagulat, sabay-sabay silang sumigaw sa takot. Ngunit, gaya ng alam natin, maikli ang temper ni Baby Bear. Pinukpok niya ang estatwa ng itim na dragon ng buong lakas. Bahagyang umatras ang estatwa at sa sorpresa ng lahat na bali ang sungay nito. Labis na nagulat si Sejen at natakot. Namutla ang kanyang mukha nang mapagtanto niya ang pinsala. Samantala, nakikita natin si Aileen na nakaupo sa kanyang malambot na ulap na upuan na gawa sa dahon ng sibuyas. Sumisip-sip siya ng kanyang espesyal na juice nang may lumitaw na alarma ng panganib sa kanyang kristal na bola. Ang estatwa ng itim na dragon ay nagsilbi rin bilang alarma. Nagbibigay babala kay Aileen sa anumang pinsala o panganib. Agad na kinabahan si Aileen at tiningnan ang kanyang kristal na bola. Tinanong si Sejen kung ayos lang ba ang lahat. Si Sejen, sinusubukang manatiling kalmado. Habang pinagpapawisan ng malapot, sinabi kay Aileen na ayos lang ang lahat. Walang problema, sabi niya, kahit pa tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Ipinatong ni Sejen ang kanyang kamay sa estatwa ng itim na dragon na parang walang nangyari. Tinatesting lang namin ang controller. Paliwanag niya, malapit doon. Nakatayo ang Grey Rabbit sa tabi ng nabaling sungay ngumingiti ng pilit. Ang Warrior Rabbit, Baby Rabbit, at ang mga Grey Rabbits ay nagkukunwari na parang walang nangyaring ngumiti ng alanganin. Sa loob, lahat sila ay kinakabahan. Kahit na nagpapakita ng kalmadong anyo. Sinabi ni Aileen kay Sejen na may alarma, at iniisip niyang may nangyari sa kanya. Tinitiyak lamang niya ang kalagayan ni Sejen. Kung sinabi ni Sejen na ayos lang ang lahat, ipinaalala niya na mag-ingat at saka umalis. Patuloy na ngumiti si Sejen, sinisiguro kay Aileen na ayos lang ang lahat. Sinabi niya na kung nagugutom si Aileen pwede siyang humingi ng pagkain. Ang Grey Rabbit ay nagtatago ng martilyo sa likod. Matapos ayusin ang sungay ng itim na dragon gamit ang semento, kumpiyansang sinabi ni Sejen kay Aileen na walang nangyari. Bumalik si Aileen sa kanyang pangkaraniwang gawain. Komportableng nakaupo sa kanyang sibuyas na dahon na upuan. Habang kumakain ng mga espesyal na cherry tomatoes, kamote, at carrots na gawa ni Sejen. Masaya siya na nagustuhan ni Sejen ang kanyang regalo. Habang si Sejen naman ay nakahinga ng maluwag na hindi napansin ni Aileen na may mali. Mukhang maayos na ang lahat. Sa likod ni Sejen, ang itim na estatwa ng dragon ay ngayon nakapwesto sa taniman ng tubo, gumagalaw pa kaliwa at pa kanan, tumutulong sa pagdidilig ng buong lugar. Ang tanawin ay lumipat sa ika-67 palapag kung saan ang pinuno ng mga lobo at ang kanyang pamilya ay nangongolekta ng mga pulang balang kasama ang kanilang grupo. Ang mga taong buhaya ay nagtatanim ng mga dahon ng sibuyas sa lupa.
Ang anak ng pinuno ng lobo ay tumakbo papalapit, sabik na sinasabihan ang kanyang ama na kumuha pa ng mga bangkay ng pulang balang. Binalaan siya ng pinuno ng lobo na mag-ingat, habang ang kanyang asawa ay mukhang nag-aalala. Kita sa kanyang mukha ang tensyon, at inilahad ng asawa ng pinuno ng lobo ang kanyang mga alalahanin. Alam niyang mahalaga ang karanasang ito para sa kanilang anak, ngunit ligtas ba talaga na dalhin siya sa ganitong panganib? Pinakalma siya ng pinuno ng lobo, ipinaliwanag na dahil sa pagtanim ng mga dahon ng sibuyas, lahat ng pulang balang ay patay na. Ang likas na ugali ng mga ito ay magtipon-tipon kung saan may bangkay, kaya't naging madali para sa kanila na patayin ang libo-libong ito nang walang anumang casualty. Ligtas na ang lugar, 100% na. Nagpatuloy ang pinuno ng lobo, pinaliwanag ang simpleng pattern ng pag-atake ng mga pulang balang. Nagsasama-sama sila, at ang mga naputol na dahon ng sibuyas ay pumapatay sa kanila kapag hinawakan nila ito. Nakaabang naman ang mga taong buhaya, pumapalit sa mga dahon kapag mapurol na, at sapat ang kanilang lakas para patayin ang mga pulang balang na nakakatakas. Walang dapat ipag-alala, mahalagang karanasan ito para sa kanilang anak. Nangako ang pinuno ng lobo na walang mangyayari sa kanilang anak habang nandoon siya, at hindi na kailangang mag-alala. Samantala, ang batang lobo ay nakahuli ng isang pulang balang, ngunit may kakaiba dito. Kumislap ang mata ng balang, at tila hindi pa ito patay. Masaya, tinawag ng batang lobo ang kanyang ina at ama, ipinagmamalaki na nakahanap siya ng isang pulang balang na walang kahit anong pinsala. Ngunit sa susunod na sandali, isang malaking hukbo ng mga pulang balang ang lumitaw sa kanyang likuran, at ang hawak niyang isa ay nagsimulang gumalaw. Kumislap ang mata ng pulang balang sa kanyang kamay, at bago pa makapag-react ang batang lobo, napagtanto niyang may mangyayari. Isang malakas na ugong ang pumuno sa hangin, at lumingon ang batang lobo sa pinuno ng lobo. Nakita ng pinuno ng lobo ang isang dambuhalang kawin ng mga pulang balang na papalapit upang sakmalin siya. Takot na takot, sumigaw siya ng malakas, at ang pinuno ng lobo at ang kanyang asawa ay sumigaw rin sa takot, namumutla ang kanilang mga mukha. Habang nawawala na ang kanilang pag-asa, biglang lumitaw ang isang dilaw na taong buhaya, pinutol ang mga pulang balang at sinagip ang batang lobo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hinawakan ng dilaw na taong buhaya ang takot na batang lobo sa kanyang mga bisig, na nagsimulang umiyak. Malakas na sumigaw ang mandirigmang taong buhaya, inuutos na tumakbo ang lahat dahil isang dambuhalang kawin ng mga pulang balang, na nasa daan-daang libo, ang paparating. Napakakapal ng kawin na mistulang isang pulang ulap ng dugo na papalapit sa kanila. At dito nagtatapos ang chapter natin ngayon. Maraming salamat sa panunood.